Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. And speaking of optics po, para kasing ang nangyayari is the more you the more na kunyari merong mga issue against the vice president at the more na nakikriticize siya minsan na yung iba naman ay legitimate dahil syempre kailangan natin ng accountability. Ano ba nangyari talaga sa mga kaperahan na yan? Gusto talaga nating malaman. Pero para sa iba, it's seen as parang Ito na naman. she becomes stronger or parang defiant and parang a lot of Filipinos feel na alam nyo na pag inaapi, feeling nila quote unquote inaapi ang isang tao, mas lalo nilang kinakampihan. Not necessarily dahil nagsimula siya sa 80 plus Ngayon 40 plus siya. Siya pa rin ang pinakamataas pero nangalahati naman siya. Ang titignan mo kasi hindi lang yung absolute numbers yung galaw ng numero At gumalaw dramatically. So, ang natitira dito ngayon ay basically yung mga solido na sa kanila. No? Correct. Yun ang natitira. Yung solido na Duterte po, hindi mo na yan mababago. Kahit mababago ano mo pang na, gawin. may soft naman dyan May Meron soft. dyang Yung hard, soft. meron dyang Okay. soft. No? So, ang sinasabi ko lang ay malaki yung ibinabarin niya at nagpa-plateau siya. Hindi naman siya tumataas Plateau lang. Doon lang siya. Oo, ganun at lang. isang dahilan dyan dahil sinusukat siya sa gobyerno na negative. Mhm. Kalawa, wala pa namang nagpapakilalang kandidato No? Siya pa lang Siya pa So, lang. pag may nagpakilalang kandidato, no, baka mas simula na siyang bumaba dahil lilipat na ron. Pero crucial din kung sino kandidato. Siyempre. Oo. Kung ako yung kandidato, hindi siya bababa. Kung may dalawa, tatlong kandidato, di ba? Oo. Iba-iba. Oo. Hindi nag-consolidate yung magiging But kalaban. do we see declining also? Umaangat din ba? Paano po yung pattern? Well, kung nagpa-plateau ka, delikado. Kailangan mag-ayos ka rin ng messaging mo. Dahil nung nagsabi kang tatakbo kang presidente, dapat meron kang bump Walang bump No? Plateau lang So kung ako siya, medyo kakabahan ako ng kaunti. No? Dahil yung mga hindi pa nagsasabing tatakbo o nagsabing hindi tatakbo, tumidikit sa kanya. Nagsabi pa ito na hindi tatakbo. Halimbawa, Tulfo, Leni Robredo, di ba? Malapit sa kanya Tulfo, tay Si Leni, siguro, mga single digit yung lamang. So, at yan, nagsabi, hindi sila tatakbo. Pero medyo mataas. Paano pag nagsabi pang tatakbo sila? So we expect, natataas nga yun. Kasi siya yung nauna nag-declare, etong mga to po, kinukonvince pa na-convince na ba? Oo. Opo. And at the same time, that was a power play, Sec, na nung nag-announce na tatakbo siya, all of a sudden, nagkaroon siya ng medyo poste na siya nga, baka nga leaning ang tao towards sa kanya. Ang gusto niya kasi, consolidate yung kanyang base. At i-galvanize sila this early, papuntang 2028. Kumbaga, gera na. No? Yun ang objective niya. Pero, ang habol din niya, makakuha doon sa iba na hindi pa sa kanya. Ang problema, hindi siya nakakuha dahil nga nag-plateau At ngayon, halimbawa, yung survey ng Okta kahapon, ang sinasabi, yung Okta kasi yung gumawa ng survey na medyo naabot na sa survey period yung first week ng impeachment. Bumaba ng 8 percentage point yung vice president. Ibig sabihin, may epekto yung impeachment. 1 linggo pa lang yon. Paano pa itong mga nangyaring 3 linggo at parating na mga buwan? Pwede siyang tamaan. No? Pwede siyang tamaan. Well, yun nga po, depende rin kung paano sila magme-messaging and optics rin dyan sa Senado. Kasi sabi niyo, I think I was talking to you last week, sana hindi ma-bore to death ang taong bayan para pagmasdan nila at pakinggan. Kasi sa totoo lang, di ba, kahit mismo yung media o yung mismong tao nasa loob ng Senado, nawawala, umaalis. Pati yung senador, nawawala. Pointed lang ang messaging. Yes. Ngayon, nag-a-adjust sila. Halimbawa, yung prosecution, binawasan na yung mga witnesses para mas mabilis. Mas mabilis, Ikalawa ay si presiding judge at Chis Escudero, binawasan na yung haba ng mga manifestation ng mga senator judges. Paano? Mas marami pa silang salita kaysa doon sa prosecution tsaka sa defense. Nag-e-epal pa Diba? Ang haba. Actually, ang haba po Diba? More than 2 minutes. Yung tapos hindi naman siya in-stop. Dahil yung iba kasing senator judges ay parang hindi judges parang mga defense. Or abogado. Kaya mahaba, di ba? Opo. Kaya ano yung sabi ni Robin Hood Padilla, dapat hindi
bias. One-sided. Dapat hindi one-sided. Oo. Ang hindi dapat one-sided ay yung mga senador na judges. Yun, di ba? Opo, Oo, totoo po dapat yan. sinabi niya yun sa mga kasamahan niya. Correct. Oo. Correct. Eh, hindi ko alam rin bakit niya nasabi yun eh. Or baka na-confuse siya Oo, or baka. bahala Oo na nga ho eh. kayong mag-interpret kung May ano tanong yan. ako, Sek, no? Bago tayo pumunta sa mga questions. Sek, syempre, social media talaga ngayon, unti-unti talaga siya nagiging solid in terms of behavior. Eh. Di ba? Nakita natin yan sa 2022, 2025, tas parang ang mga tao ngayon, they believe their own truths. Sabihin natin, kung sino man presidente yan, ito ang mga nagawa, ito ang mga, sabihin natin, negatibo. Pero kung ito naman din, meron kang propaganda or meron ka ring narrative, ito na rin yung pinaniniwalaan mo na nagiging one-sided na ang iyong belief. And how does that affect the government and the administrations? Well, lahat kasi dapat gagawin na nilang arena ang social media. Dahil yung free TV, dramatically nabawasan eh. Diba? Kaya social media talaga yung battleground. At isa sa mga mahalagang platform sa social media ay TikTok. Sino ba may-ari ng TikTok? China. China. Sino ba sinusuportahan ng China? Diba? Oo. So, kaya medyo, halimbawa, sa platform ng TikTok, nakakalabang ang mga Duterte. Diba? Eh, di ba may nag-splice recently yung sinabi ni si Chel Jokno? Oo nga. At saka yung exchange ni Senator Alan Peter. Parang unfair yun. Out of context yung ginawang pag-splice na yun. Malinaw na splice. Kaya nga, mismo yung mga law schools, paano nalumabas yun sa Facebook ni Pia Cayetano eh. So, mismo yung mga law schools sa UP, sa Ateneo, etc., ay mukhang galit. At maglalabas sila ng mga statements tungkol dito. Dahil yung mga nag-splice, mga graduates ng kanilang paaralan eh. No? Yun nga At tingin po nila eh. unbecoming yan para sa mga graduates nila, lalo na mga abogado na dapat Parang may code of conduct. Diba? misinformation yun talaga. It's so unfair. Pinalabas si na napakagaling Dean Chel Jokno na hindi alam ang sinasabi, na nag-fishing expedition or nagbabaka sakali lang. Samantalang ang galing-galing naman yan nung napanood natin siya. Correct. Pero since na-bore yung marami sa kababa, hindi nila napanood yun. Correct. Ang galing in-splice, gano'n, napuka talaga siyang hindi alam, nagbabaka sakali daw. Oo. Or on the other hand, Ako napaka-unfair nun. Natatawa nga ako Dapat dahil i-call out talaga yun. yung ibang nakadebate niya, pinagmamalaki yung kanilang credentials. Diba? Si Chel Jokno never nagmalaki. No? Magna cum laude yan sa isang international law school. Dean yan ng LaSalle Law School. At buong buhay niya, litigator yan. Libre, pro bono, free legal assistance group. Yung mga bumabanat sa kanya, hindi nakapag-litigate. No? Tapos yung una pang ginamit na argumento, yung Stonehill versus Jokno. Tatay niya. Tatay ni Chel Jokno, ang nag-iisa na nag-top ng bar na hindi nag-law. Dati kasi, pwede kang mag-bar nang hindi ka naglo-law school. Yung tatay niya, si Senator Jokno, bago naging senador, nag-top ng bar. No? Wow. Siya lang ang merong gano'n, ha? May Hindi nag-law pinagmanahan. school, pero Tapos- nag-top ng bar. wow. No? Pero Kaya pwede hindi pa- mga basta-basta yung mga yan. Tapos, i-splice mo na parang pinakain mo ng alikabok. Oh, Diba? yeah. Parang ano yun. Kasi correct. napanood ko yun eh. And talagang unfair. So, kailangan, dapat labanan yun Yes. i-counter yun. At Yes. nandyan na rin talaga yung labanan. At kailangan nilang makiyasabay sa panahon. At nilagay mo sa Facebook mo. Ayun nga, Diba? nilagay mo, sa usually, social media. pag yung mga ganyang propaganda, ay dapat hindi mo nilalagay officially sa'yo para hindi ka mahuli. Ito, huling-huli. Doon Yun sa nga Facebook. Po, oo, parang At hanggang ngayon, hindi pa tinatanggal, ha? Ayun. Talaga. So I just want to ask, will the president mention the impeachment later sa Yes. SONA? Will it be something na bibigyan niya ng pahapyaw weights? lang o Oo. bibigyan ba niya ng mahaba? Ano sa tingin I mo? doubt it. O Baka wala? generally magbanggit siya ng accountability pero hindi niya babanggitin yung impeachment dahil co-equal branch yan eh. No? Although tayo naman, di naman tayo pinanganak kahapon, alam naman natin na meron niyang mga interlocking relationships. Pero officially, hindi niya babanggitin para hindi sabihin ng kanyang mga detractors, nakikialam ka. Ito, Tama, dahil tama, oo. officially dapat hindi siya nakikialam.
no? Diyan. Dapat neutral. Neutral diba? lang. Parang ganon. And focusing on the On what's tasks. on hand. On Diba? Sa hand. harap niya. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,